Bagsak ang grado ng MRT o ang Metro Rail Transit base sa isang survey. Ang ilan sa mga dahilan, sirang escalators at elevators, maruming comfort rooms at ang pagkahaba-habang pila. May report si Micaela Papa. Kung mga estudyante raw ng Universidad ng Pilipinas ang mga istasyon ng MRT, 4 na raw dito ang nakasingko o bagsak, habang ang iba pasang-awa o malabong maka-honors. Ang ginawang paglalarawan sa presentasyon ni Senator Grace Poe sa kondisyon ng mga estasyon ng MRT, ibinase sa grading system daw ng UP. Sa grading scale ng Commuter's Report, kung saan 1 ang pinakamataas, ang 3 ay pasang-awa at 5 ay bagsak, 5 raw ang marka ng MRT station sa GMA Camuning, Cubao, Shaw Boulevard at Taft Avenue stations dahil sa sirang escalators at elevators, marumi o di gumaganang CR at usad pagong na mga pila na minsay inaabot ng ilang oras. How will we educate our people, our passengers about hygiene and cleanliness if our public facilities are not even well maintained? This is unacceptable. Ang Ayala at Magallanes stations na ang nagkamit ng pinakamataas na grade na 2.5 na satisfactory lamang. Ang average grade ng 13 estasyon, 3.83 lamang, malapit na sa 4 na conditional failure o hahantong sa bagsak na grado kung walang gagawing hakbang para mapabuti ang sitwasyon. Ipinisenta rin sa hearing ang resulta ng assessment survey ng MTR Hong Kong na kinumisyon ng MRT Corporation kung saan sinabing poor at unacceptable na ang overall conditions ng MRT system at nanganganib na maulit ang derailment dahil sa rolling contact fatigue na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng riles. For the sake of the passengers, kailangan magkasundo sila. Para sa akin, ayoko lang na maiisahan ng gobyerno, yun ang aking trabaho, maiisahan sa papasukin nating negosasyon, pero gusto ko rin na mabilis at agaran ang solusyon. Gayunpaman, nagtuturoan pa rin ang MRTC at DOTC kung sino ang may pananagutan sa bagsak na kondisyon ng MRT system, ang Sumitomo Corporation na maintenance contractor ng 12 taon o ang PH Trams at APT Global na sumalo sa maintenance simula 2012. Para sa DOTC, ang solusyon ay ang kumpletong pag-takeover ng pamahalaan sa MRT sa pamamagitan ng equity value buyout. Pero para sa MRTC, dapat manatili sa pribadong sektor ang MRT sa ilalim ng Build Lease Transfer Contract hanggang 2025. Naghain din sila ng panukala na ibalik ang maintenance at rehabilitasyon ng linya sa Sumitomo at Metro Rail Holdings. I feel we're in an emergency situation. I feel this is the proper response. We feel strongly that private sector can immediately put this into action immediately. Ang DOTC, ingat namang madehado ang gobyerno sa consensual buyout. Ang klaro na ruta, dumaan ka sa equity value buyout dahil naka-spell out na doon sa kontrata. Micaela Papa, GMA News.